Ito ang Mount Pulag, the playground of the gods. Ito ang pinakamataas na bundok sa Luzon at pangatlo naman sa buong Pilipinas. Kilala sa malawak at malagintong grassland nito, pati na rin sa kamanghamanghang Sea of Clouds. Sa video na ito, may experience ninyo ang nakakatindig balahibong lamig at ang mga breathtaking views nito. Samahan ninyo kami sa isa na namang hiking adventure sa isa sa pinakamataas at pinakamalamig na lugar sa Pinas. Tara, sama ka at maramdaman ang obra maestra ng kalikasan. Hi guys! Kami si Kenneth at RC. Mission namin ang i-explore ang buong Pilipinas at ipakita sa inyo ang mga breathtaking destinations at mga natatagong ganda nito. At syempre, ultimate dream namin ang camper van para ready tayo anytime, anywhere sa mga adventure. Ready na ba kayo? Tara, samahan ninyo kami at tuklasin ang tunay na kwento ng bawat probinsya. Let's go! Kung mag-DIY kayo, search nyo lang ang Ambangeg National High School sa Google Maps. Katabi lang nito ang DNR kung saan kailangan mag-register. Okay, simula gapan 4 hours and 33 minutes tayo. Sarado nga pala ang Quezon Road nito kaya nag-Marcos Highway kami. Pagka nagpas ninyo ng Baguio, matagal na pababa at paliko-liko ang daan. Kita naman sa map kaya nakakahilo din eh. At bago kayo pumunta, check nyo muna ang brakes ng sasakyan ninyo for safety. Sa intersection na ito, sa kanan ang papunta ng Nueva Vizcaya at sa kaliwa naman ang Bocod o papuntang Mount Pulag. Mga 15 minutes lang simula sa intersection, mararating mo na ang Benguet State University na halos katabi lang ng DNR at Ambangeg National High School. So ayan, aakyat lang tayo ng konti sa kanan. At sa wakas, andito na din tayo. DNR pa lang tayo pero grabe guys, iba talaga ang lamig. Yung tipong pinapakilig ka. Di tulad ng jowa mo na hindi ka na pinapakilig. What? Eto guys, ang entrance at sa likod nito ang Ambangeg High School. Time check 4:15 AM. Okay, iglip muna kami at kita na lang mamayang umaga. Good morning guys! So ayan, kagigising lang. At eto na kaagad ang bubungad sa atin. Ang ganda no? Parang ang sarap tumira dito. Payapa, malamig ang simoy ng hangin at napapalibutan ka ng mga gandang bundok at minsan nga daw sa homestay pa lang may sea of clouds na. Ito nga pala ang Benguet State University o BSU, ang Ambangeg National High School at ang DNR. Ito din pala ang covered court ng BSU kung saan pwede mo din i-park ang sasakyan mo kung puno na ang parking sa baba. Maaga pa at sarado pa ang DNR. Isa nga pala sa mga requirements dito ay ang medical certificate. Pwede kayong kumuha kahit saan, basta recent lang. Pero kung wala, tara samahan ko kayo sa malapit na clinic dito. Ito ang unahin ninyo pagkadating dahil pamaya-maya marami na ang tao dito. Kung DIY kayo, fill up nyo lang itong registration form para sa group ninyo.
I-attach nyo lang ang mga medical certificate at ipasa kaagad sa DNR para masama kayo sa first batch ng orientation at maaga makatapos. 150 pesos pala ang medical certificate dito. So BP and heart rate lang naman ang kukuhanin sa inyo dito. Tara, ipasa na natin ang form at ang mga medical certificate. Mga 8 AM ang bukas nila dito kapag weekends at 9 AM naman pag weekdays. At kung ala pang tao dito, ilagay nyo lang sa table ang form at medical certificate. So, eto naman ang mga guide fee at ang porter fee para sa bawat trail. Dito naman guys, ang CR nila. Okay, open na sila. Kung gusto ninyo ng climb certificate, magpalista lang dito. 50 pesos per head. Balikan nyo na lang pag logout ninyo dito. Sa hindi kalayuan, may makikita ka dito nagtitinda ng taho na worth it naman subukan. Ube, coffee, strawberry ang available na flavors. 50 pesos ang isang cup. At sa hindi kalayuan, matatanaw mo na din ang BSU covered court na kung saan nagpa-park din ang mga van ng mga joiner groups at pwede din kung may dala kang motor or 4 wheels. Mas safe i-park dito. Tara, balik na tayo ng DNR. Mahina ang signal ng Smart at Globe dito pero buti na lang may pa-free wifi ang government. Connect ka lang sa wifi, buksan mo lang ang browser mo at i-accept mo lang ang terms and conditions. Matulin din ang internet nila dito. Tamang-tama ito habang naghihintay tayo ng orientation. Kung mapapansin ninyo, ang daming sticker sa bintana at pintuan. At eto nga, madami ding pictures. Hindi ko lang alam kung para saan ito. Di kaya baka mahanap nila sa pulag ang soulmate nila. Maganda siguro lagyan na ng name and contact number, di ba? Yeah, boy. Comment lang kayo guys kung nahanap nyo na din ba sa Mount Pulag or sa ibang bundok ang soulmate ninyo. Uy, sana all! Kung naghahanap pa kayo ng pang souvenir, meron din dito sa loob mga t-shirt, cap, keychain at iba pa. Tara guys, orientation na muna tayo. Sa loob makikita nyo ang map ng 3 trails na pwede nyong i-hike. Ang Tabeo Trail, kung saan mag-start kayo sa Tabeo Lake na isang sikat na car camping destination. Makikita nyo dito ang Bulalakaw Lake, Latep Ngapos Lake, Incolos Lake at ang sinasabi nilang Junior Pulag. Sunod naman ang Babadak Trail or Ambangig Trail. Ito daw ang pinakamadaling trail papuntang Mount Pulag. Tinatawag din itong Artista Trail dahil sa beginner friendly nito, mukha ka pa rin daw fresh pagbaba mo ng bundok. Uy, sana all! Pangatlo, ang pinakamahirap, ang Akiki Trail. Based sa orientation, pero based sa research ko, may mas mahirap pa daw dito, ang Tawagan Trail or ang Bloody Trail. At ang pinakamahirap daw sa lahat, ang Ambagyo Trail. Comment kayo guys kung totoong mas mahirap ito at bakit kaya hindi ito naisama sa orientation. So, ayan nga, ito ang first batch ng orientation. Daming tao guys. Shoutout nga pala kala ate, nag-game na game sa camera. Nice. Marami pang nasa labas and weekdays kami nagpunta dito. Paano pa kaya pag weekends, di ba? Sa orientation na ito, pinakita ang mga natatanging ganda ng Mount Pulag at mayamang ecosystem nito, ang mga rules and regulations. Mga 40 minutes din tumagal ang orientation na ito. At lalagyan ka din ng stamp. Palatandaan lang na tapos ka na sa orientation sa DNR. Nagbayad na din tayo ng fees para sa DIY group natin. Sa time ng hike namin, ang entrance fee is 350 per person. Environmental fee is 100 per person. At environmental and cultural heritage fee, 300 per person. Meron pa raw tayong babayaran pagdating sa Babadak Ranger Station. Tapos na tayo sa orientation. Pupunta naman tayo ngayon ng Babalak Ranger Station para makakuha ng guide at porter.
Pero bago yon, bili daw muna kami ng mga kapal na damit dahil syempre, ready lang tayo. Minsan daw kasi nagyayelo sa Camp 2. Doon kasi tayo mag-overnight guys para ma-experience talaga natin ang 100% certified Mount Pulag hike. Excited na kami. Let's G! Time check 11:13 AM. Simula DNR, 31 minutes daw ang travel natin papuntang Babadak Ranger Station. Tara, biyahe na! So you thought the guy you were made for, he's a living slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand, in the sun, it's already begun. You are my one, with a simple mind. Pero actually guys, natatakot kami at na-excite din sa mga makikita pa naming magandang view. Open area kasi ang lugar kaya kitang-kita kung gaano na kayo kataas. Tumatarik pa lalo ang daan habang papalapit tayo. Kaya nakakatakot eh. At masikip din talaga ang mga daan dito kaya mahirap kapag may nakasalubong ka. Nakahanap na tayo ng parking. Ang ganda! Payak na buhay na napapalibutan ng bundok at malamig na klima. In the sun, it's already begun. You are my one. We just dance, find romance, second chance. We don't need to worry. Ito ang Babadak o Babalak sa Kabayan Benguet kung saan makikita ang Babadak Ranger Station, ang jump off ng hike. Kung may dala kayong sasakyan, dito din kayo mag-park. Maluwang ang parking nila. Nasa bungad lang ito. Ang parking daw dito ay 100 pesos sa buong araw lang at kung overnight is 150 pesos. Ranger Station na tayo. Register lang tayo at magbayad ng 100 pesos per head para sa pag-overnight sa Camp 2. Madami din ditong damit, souvenirs at mga kainan. Kaunting lakad lang at makikita nyo naman ang station kung saan kumukuha ng guide at porter. Tara guys, pasok na tayo. Ang mga binayaran natin dito ay barangay maintenance fee na 60 pesos per head, tour guide na 1,750, minimum of 5 packs at kumuha na din kami ng porter na 1,200 per 12 kg. At additional 100 pesos per kilogram pag lumagpas ka na. Tara guys, let's go na sa hike. Time check 2 PM. Lakas nyo, lakas. Ilan taon na po kayo? 60. Tour guide pala natin, si Kuya Tony. Oh. May buhat pa yan, ha? Kaya ka pa raw buhatin. Kaya ka pa Wow, mukhang maganda yung view dyan, oh. Wow. Parang ano yung hingal mo, wala agad eh. Grabe guys, hindi talaga nakakasawang pagmasdan ang kalikasan. Tingnan nyo, may sea of clouds pa din sa likod ng bundok kahit 2 PM na ngayon. Grabe. Ang ganda. Ganda. Katulad ng kasama ko, maganda. Ang asawa ko. Hindi, sa paningin lang yan. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. And all my
paglalakad natin, makikita nyo itong kumpulan ng mga motor. Sa last day natin dito guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit sila andito. Where have you been? All my life, all lonely nights. You were always there at the same damn bar. I just never looked your way. And I've seen every ocean, but I've never seen a color blue. Look into your eyes. Blue. Pagkalagpas ninyo sa mga red railings kanina at pagdating sa parting ito, makikita nyo na ang makakapal na moss. Simula na ito ng mossy forest na magpapatuloy hanggang Camp 1. Talk too much and overshare things. Yeah, I can be a fucking mess, but you somehow like me for me. Pero sa hindi kalayuan, may nakita tayong hiker na ni-rescue dahil sa injury sa bukong-bukong. Nakarating naman daw ito sa summit. Kaya guys, dapat nag-prepare tayo at alamin sa sarili natin kung fit na ba talaga tayo mag-hike pag-aakyat ng bundok. Maybe just for one more drink, I can't help but think, where have you been? All my life, all lonely nights. You were always there at the same damn bar. Eto na daw ang Camp 1. Tara, pahinga muna tayo dito. Etong makikita nyo sa Camp 1, tahimik, napapalibutan ng puno at halaman, may mga upuan at silungan dito para makapagpahinga. So guys, dun kami galing kanina. Tapos, meron daw sabi ni Kuya na CR daw dun. Tara, ipakita ko sa inyo. Eto ang CR nila dito. Sana lang mas mapaganda pa nila ang CR sa bawat camp. Talaga. Time check, 3:30 PM. Okay, let's go. Camp 1, 2. Channel 4 Camp 2 naman. Iba talaga guys ang experience. Lalo na kung personal nyo din itong mararanasan. Ang maglakad sa ganitong kagandang kalikasan. At maramdaman ang malamig na hangin na sumasalubong sa iyo sa trail na tila nagpapakalma at nagpapawala ng pagod. Kaya tara, samahan ninyo kami sa pagtuklas sa ganda ng Mount Pulag. Shoutout nga pala sa mga nakasama natin, ang ating bayaw, si Aji at ang kanyang asawa, Sheena. Ang aming ninang, Ninang Cecil at syempre si Kuya Tony ang tour guide namin. Okay, time check, 4:14 PM. Sa hindi kalayuan, makikita nyo na ang unang water source dito. Siyempre, hindi mawawala sa hike ang saglit na pahinga. Kaunting lakad pa at makikita mo na ito na parang maliliit na moss.
Mapapansin mo talaga ito dahil bukod tangi na maputi siya sa trail. Ano kaya ito guys? Masasabi mong buhay na buhay ang kalikasan dito. Kita mo naman sa kapal ng puno at iba pang halaman dito. Ang sarap ng ganito. Napapalibutan ka ng kalikasan. Sana guys, andito din kayo at maharanasan nyo din ang ganitong pakiramdam. At habang papalapit na tayo sa Camp 2, lalo pang kumakapal ang mga moss. Kita nyo naman, bawat puno na ata merong makakapal na moss. Para kang nasa ibang mundo kapag napunta ka na sa lugar na ito. Time check, 5 PM. Nagpahinga muna tayo sa tabi ng puno na ito. Sa nakakaalam guys, comment nyo naman kung anong puno ito. Ang ganda no? May mas igaganda pa pala ang trail na ito kapag nasinaga na ng araw. Grabe, hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano kaganda ito. Yung mga sinag ng araw na tumatama sa maliliit na dulo ng moss at parang nagiging maliit na hibla ng ginto. Sobrang magical no? Sana talaga maranasan nyo rin ito kasi ibang iba kapag nakita mo ng personal. Eto na guys, ang second water source. Sa tabi lang daw ito ng Camp 2. Sa wakas, malapit na tayo. Kaunting akyat na lang siguro tayo at Camp 2 na. Oops, eto na. My God. Ayan na. Guys, eto na. Ang camping. Area 2. Ayan. Wow. Kung maaga kayong nakarating sa Camp 2, pwede nyo naman puntahan pa ang tower na ito kung saan pwede mong abangan ang sunset. 20 to 30 minutes lang naman ang papunta dito galing Camp 2. Dito tayo matutulog guys sa Camp 2. Ito daw ang pinakamalamig na campsite sa Pilipinas. Tara, samahan ninyo kaming experience ang lamig nito. Grabe. Camping ground 2. Time check, 5:30 PM. Kung maliwanag pa, magandang i-explore nyo lang ang lugar. Umakyat lang kayo dito at makikita nyo ang buong ganda ng grassland at ang trail na dadaanan natin papaakyat ng summit. Ayan, grabe guys. Napakalamig dito. Magre-ready lang kami habang maliwanag pa. Mag-ready lang kami ng mga gamit sa tent. At yun, magluluto na rin yung may tabs ko. Sambihan dito, no? Ganyan. Ipakita ko muna sa inyo ang CR dito. Ito ang CR sa bungad at tingin ko CR din itong nasa likod na ito. Hindi kasi natin ito napuntahan. Sa mga nakakaalam, comment naman kayo guys kung CR nga ito or tulugan ng mga guide.
At eto nga, dumidilim na. Kasabay nito ang pagkagat ng mas tumitinding lamig na tila tumatagos sa mga makakapal na suot namin. Ganda na lang ito. Kain guys. So guys, nag-camp kayo dito sa Camp 2. Siguraduhin nyo may mainit kayo sa baw. Tsaka pang malamig na damit. Pang malamig na damit kasi Sobrang talagang malamig. maginaw. Ano mo yun, nagpupunta ka ng Baguio. Pag nagpunta ka ng Baguio, i-times 10 mo yung lamig. Ay grabe. Yung kamay mo talaga hindi mo maramdaman. Kahit may gloves ako, ayun, yung dulo talaga ng ano ko, hindi ko maramdaman. So guys, after namin kumain, natulog na din kami dahil maaga pa bukas. 3 AM tayo mag-start mag-hike from Camp 2 to Summit at dadaanan natin ang grassland. Eto nga, nagising tayo dahil sa sobrang lamig. Talagang nanginginig ang katawan mo kahit may mga makakapal ka na jacket. Kaya bumangon na muna kami at gumalaw-galaw para uminit katawan namin. Time check, 1 AM. Pagdating talaga ng oras na ito, lumakas ang ihip ng hangin at mas lalo pang lumamig. Papunta na din kami ng CR nito. Medyo pahirapan lang at baha sa CR at mga daanan. Eto may bowl na dito. Mas okay maski sa Camp 1. Pwede ka na bang jumens? Yes, tara, jabs tayo. Malamig din talaga ang tubig dito kapag naghugas ka. Alam mo yon, parang yung tubig sa cooler, yung pinanghugas mo. Kaya giginawin din si Junjun at kepyas mo dito. Ayun na, pupuntahan natin. Lamig. Start na tayo ng hike. Time check, 3:23 AM. Mabilis lang naman daw ang hike. 1.5 hour lang naman daw ito. Mabilis din kasi madilim. Di ka na mapapahinto palagi dahil di mo pa masyadong makita ang mga breathtaking views dito. Ang trail, ang mga maliliit na halaman at damo sa gilid at ang tinatapakan mo lang ang makikita mo sa ngayon. So talagang maraming ano dito, no? Marami ka din talagang makikitang dwarf bamboo dito. Okay ka lang, my loves? Ha? Yes. Kamusta experience? Ay, sarap. Yung ilong mo namumula. Parang ano, red nose reindeer. Baka mamaya yung ilong mo. Matanggal. Hindi naman ganun kahirap ang trail, kahit na minsan may kaunting matatarik. Saglit lang naman ito, di ka naman din pagpapawisan. Sasakit lang ang ilong mo at mamamanhid ang kamay mo dahil sa lamig. Hindi pa natin makita ngayon ang trail, pero mamaya guys, pag lumiwanag, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga dinaanan natin. Nakakatawa yung daanan dito. Kasi talagang, ewan ko kung talagang sinadya nilang lagyan to ng ano, mga bato-bato sa daan. Ayun na, pakita ko sa inyo. Tayo sinadya po ba lagyan ng ano to? Ng bato-bato sa daan? Ah, talagang sinadya po ano para hindi masyadong maputik po tsaka madaling daanan po ano. Kahit madaming tao. Galing. So nakakatawa naman yung mga ano po, mga nagmamanage po sa ano na to. Kasi talagang inisip na nila kung paano makapadali yung ano, travel natin. Lalo na sa mga nagpupunta para hindi masyadong maputik yung nadaanan. Tsaka syempre pag laging dinadaan yung trail, di ba? Nagpuputik siya. So maganda na nga talaga na ayan, nilagyan talaga nila ng mga bato-bato na ganyan. Oops, ang ganda no? Ganda. So ayun guys, mamaya na-draw natin itong lugar na to para mapakita rin namin sa inyo yung ganda ng lugar. Grabe, lamig dito. Yung mukha ko tsaka yung kamay ko parang manhid na. Kaya guys, huwag kayong magtataka kung may tumutulo na palang sipon sa ilong ko. Dahil hindi ko nararamdaman kung may tumutulo na ba o ano sa mukha ko. So yun naman na guys, siguro
Same lang kasi makikita natin ngayon dito. So mamaya kita-kita na lang tayo sa summit. So sige guys, mamaya na lang. See you sa summit. Eto guys, ang summit ng Mount Pulag. Time check 5:06 AM. Pero kahit madilim, kita nyo naman nagpapapicture na sila dito sa Mount Pulag marker. Alam naman natin na sikat ang Mount Pulag sa Sea of Clouds, diba? Pero eto, unti-unti mo na din makikita ang Sea of Crowds. Ayan o, makikita mo na ang hilera ng mga headlights ng mga hiker papunta dito. At dumadami na din sila dito sa summit. Pag lumiwanag na siguro, mas makikita nyo kung gaano nakadaming hiker dito at kung gaano kaganda ang Mount Pulag. We're here. Eto na. Yes. Yes. Mount Pulag. Ang lamig ng ilong na. Eto nga guys, naghihintay tayo ng sunrise. Grabe, iba ang feeling habang hinihintay mo na sumilip ang haring araw. Lahat ng pagod mo sa pag-akyat mawawala at mapapaisip ka na habang bata ka pa i-explore mo na ang likha ng Diyos na nandyan lang, naghihintay lang sa'yo. Andito na tayo sa tuktok ng Mount Pulag. Grabe, kita mo na ata ang buong Cordillera at mga katabing probinsya nito. Ang ganda talaga dito, lalo na pagpapasikat pa lang ang araw. Yung mga damo na ito, malaginto ang kulay kanina. Halos lahat ng side, ang gandang magpicture pero turo ko sa inyo sa drone ang mga magagandang spot dito na hindi masyadong crowded. Ito ang summit, daming hikers no? Kanya-kanyang picture na talaga pag sikat ng araw kaya turo ko sa inyo kung saan magagandang spot na less ang crowd. Subukan ninyo dito at dito naman kapag gusto nyo na maraming matataas na grass. Dito din, mas kakaunti ang pumupunta. At dito din, sa part din na ito kung saan matatanaw mo ang mga bundok na Mount Alal, Junior Pulag, Mount Tabeo at iba pang bundok. Kung mapapansin ninyo sa drone ay tila may hati ng puno at mga damo sa grassland ng Pulag na akala mo ay may illegal na nagputol ng mga puno. Pero ang dahilan pala nito ay ang taas ng Mount Pulag na 2,926 meters above sea level. Dahil kapag halos nasa 3,000 meters ka na, hirap na ang malalaking puno na mabuhay dahil sa nipis na ng hangin at malalakas at malamig na hangin lalo sa gabi. Samahan pa ng ulan kaya nagkakaroon ng soil erosion na lalong nagpapahirap sa pagkapit ng mga ugat nito.
Kaya mapapansin mo na halos alpine grass ang nabubuhay dito at dwarf bamboo dahil kahit mababaw ang ugat nito, mabilis naman tumubo at kaya nilang mag-survive sa malalamig at malalakas na hangin. At alam nyo ba na kahit pangatlo ang Mount Pulag sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ay ito pa din ang may pinakamalamig na klima na umaabot ng 0 degrees Celsius o mas mababa pa. Dahil nga ito sa amihan o northeast monsoon, malamig na hangin na bumabagtas mula China at Siberia, kaya malamig talaga sa Cordillera, lalo na sa buwan ng Disyembre hanggang sa Pebrero. Isa ito sa mga bundok na hindi ko na makakalimutan sa breathtaking views nito, sa mga sea of clouds na tila pwede mo nang hawakan, sa nakakabighaning sunrise at sa nakakakilig na ginaw nito. Talaga namang tatatak sa isip at puso mo ang pag-akyat dito. Papauwi na tayo nito guys, pero hindi ka pa din bibiguin ng mga magagandang tanawin na makikita mo pabalik ng jump off. Medyo mainit na din sa balat ang sinag ng araw guys, kahit malamig naman ang hangin. Kaya huwag kalimutan magtakip pa din or mag-sunblock. Hindi pa natin talaga napupuntahan ang tower, kaya sinaglit na din namin itong daanan. Sa pag-akyat natin ay napakalakas din talaga ng hangin. Di ko lang napakita sa video pero feeling mo talaga tatangayin ka at ang mga gamit mo papunta sa bangin. Ganda dito ang agabang ng Sea of Clouds. Mas malapit. Ayan. Masarap din mahiga dito at magmuni-muni. Para ka din hinihili ng hangin kapag nakahiga ka, na tila hinihikayat ka talaga na magpahinga dito. Eto, pababa na kami. Madirect din ang pababa. Time check 10:03 AM. Habang papauwi sa trail ay makikita mo talaga ang iba't ibang halaman at prutas na ang iba ay pwede talagang kainin. Mayaman talaga sa kalikasan ang Mount Pulag at sana ma-preserve pa ito at mapaganda pa para sa mga susunod na henerasyon. Quick update lang guys, meron na tayong channel membership dito sa YouTube. Sobrang affordable lang, parang bumili ka lang ng soft drinks. Nice. 25 pesos lang ito per month. Ang pondo na ito ay ipapagawa natin ng bahay na sasakyan or motorhome para masuyod talaga natin at mapakita namin sa inyo ang ganda ng bawat probinsya kahit malalayo ito. Sa mga nag-subscribe sa atin, maraming salamat po, lalo na din sa mga nag-join sa exclusive membership natin. Exclusive din namin kayong i-update sa unti-unti nating pagbuo ng project motorhome natin. Click nyo lang ang join button sa baba, sobrang malaking tulong ito. Thank you sa lahat ng sumusuporta. Balik na tayo sa video. Kung maaalala ninyo, may kumpulan ng motor dito sa unang araw natin. Mga nagsasakay pala ito kung gusto mo na mapabilis ang pagbalik mo sa jump off. Grabe, sulit talaga ang Mount Pulag. Recommended ko ito kahit sa mga beginner. Pero syempre, need pa din i-prepare ang katawan bago umakyat. Kita nyo naman nung nag-hike tayo, may na-injury pa din. Okay guys, andito na tayo sa parking. 100 pesos pala per head ang pagsakay sa motor. Papauwi na tayo nito, pero kung DIY kayo, huwag ninyong kakalimutan dumaan ulit sa DNR at mag-log out. Dito nyo din kukuhanin ang climb certificate kung nagpagawa kayo. Sana nag-enjoy kayo at makatulong ang video na ito sa inyo.
Magkita ulit tayo sa susunod na travel adventure. Salamat!